Mga kababayan, kamusta na kayo? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat kung nasaan man kayo ngayon. Ako sila, no? At sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kontrobersyal. Specifically, isang kontrobersyal na pangalan sa politika. Walang iba kundi si Senador Win Gatchalian, Sherwin Win Gatchalian. Taga Valenzuela po yan. Naging mayor, naging congressman. Tama po. Oo, tama po. Narinig nyo na po. Booking si Win. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated, no, sa ating mga kwento ng katotohanan, no? Minuto-minuto, segundo, oras-oras, kay araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, updated kayo sa ating channel, #WalkWithLife. Okay ang dami pong ang dami pong ghost ngayon. Kasi alam niyo po ba bakit? Malapit na po kasi ang November 1. Maraming ghost flood control projects. Hindi lang po multo, no? Multo po ito ng katotohanan. Hindi lang po sa flood control projects, no? Kundi farm to market road, scams. Grabe, yung parang farm to hindi po market no? Resort, farm to resort or resort to market road scams. Grabe, no? Sa video na ito, lilinawin natin kung anong nangyari sa likod ng mga headline, mga kaibigan. Okay. Ay, nako. Sige, ano po mag-subscribe lang po kayo. Unang-una, alamin natin ang tinatawag na ghost flood control projects. Kasi, may mga lugar po dito, no? Na di umano'y nilagyan ng fund o kanal. Pero sa katotohanan, walang nangyari. Wala po nangyari. Nakasulat po na completed. Hello. Okay nakasulat po completed pero wala pong ganong proyekto doon, no? Na nabayaran po sila pero wala, ghost po, ghost. May mga ghost workers nga di ba? Ghost flood projects, may mga roads din. May ghost projects. May biniling bola, kunwari, pero walang bola. May mga grabe, no? Ang budget na punta sa kung saan? Sa bulsa ng mga iilan, mga politiko, no? Nakakatulog pa po ba kayo? No? Di sa bulsa ng mga dapat magpaliwanag. Grabe, nakakapikon din talaga. Bakit hindi kailangan natin magalit? Di ba? According to some reports, ang local testimonies, ilang barangay residents ang nagreklamo na halos wala silang natanggap sa proyekto. Pero guess what? Ang pondo officially recorded as implemented. Parang magic trick lang, no, mga kababayan. Pero itong magic na ito, walang kapaki-pakinabang sa tao. Imagine niyo isang flood control project, pero mas marami ang baha kaysa dati. No? Parang si Win lang ang dry sa principles. Grabe, no? Biruin mo yun, flood control project, tapos bumabaha pa rin sa Bulacan, sa Pampanga, sa Metro Manila. Di ba? Nakakalungkot at nakakapikon. Kaya, mga kurakot, ikulong na yan. Ikulong na ang mga kurakot. Okay? Siyempre, mula yan, no? Mula sa taas, presidente hanggang barangay captain, meron yan. Ay, allegedly, allegation lang naman ito, Okay, pero hindi lang yan, mga kawok. Meron pang, hindi lang flood control projects lang pala, no? Meron pang farm to market roads din tayong tatalakayin. Grabe, talaga. Ang mga rural barangay, ay nakakita na po ba kayo na kalsada? Kalinis-linis, walang kasira-sira. After a year, binabakbak. Nako, di ba? Okay. Ang mga rural barangay, no? Lalo na sa mga probinsya, rural nga umaasa sa mga ganitong proyekto. Pero ilang ulit na lang, construction allegedly incomplete or delayed. Nak ng putik talaga. Ano ba ang tanong? Bakit paulit-ulit na lang nangyayari ito sa mga lugar na supposedly ay tulungan ni Senator Win? Allegedly, no? Pera ba lang ang priority o may iba pang hidden motives, no? Pero alam mo, mabait ito, no? Si Senator Win Gatchalian, no? Napaganda niya ang Valenzuela,
City of Valenzuela. Maganda, magaling naman ito. No? Dapat nga magiging pangalawang pangulo ito ni Vice President Sara Duterte last election kung tumakbo ito. Okay. Oh, may nagkwento rin po sa atin. May isang farmer diyan sa Bulacan, no? Oh, bago magpampanga yan eh. After Valenzuela, Bulacan na po yan. Okay? So, katabi rin niya yata Nueva Ecija, no? Okay, sabi sa report, tapos na daw. Tapos na yung kalsada, ha? Pero kami, pag ulan, natutulog sa baha. Oh, hindi lang kalsada, kundi yung flood control project. Literal. Grabe, no? No, imagine niyo yan, mga kababayan, mga kawok, mga kaibigan. Okay, report sa papel, kompleto, bayad na. Pero sa actual na experience, disaster. Walang flood control project. Walang mga kalsada. Fair ba yun, mga kaibigan? Okay ha? Parang joke sa social media. Pero hindi kami natatawa. Kapal mooks, na mga ganito. Mga kawok, grabe. Kailangan nating magalit. Kailangan nating ipakita. Hindi po tayo, hindi lang yung normal, no? Hindi po normal ito nangyayari na ito, hindi po normal. Okay? Wag po natin ipagtanggol ang Pangulo ng Pilipinas. Wag po natin ipagtanggol si Romualdez. Wag po natin ipagtanggol ang mga congressmen and women dahil galit tayo kay Vice President Sara Duterte. Hindi po ganun yun. Ha? Wala pong ginawa ang tao no, from Davao, no? si Vice President Sara Duterte na against sa prinsipyo ng Pilipino, no? Na sinasabi confidential funds, Lintek 125 million. Pero isilipin nyo naman, no? Parang awa nyo na. Silipin nyo ang confidential funds ng Pangulo ng Pilipinas, ng Justice Secretary, ng Speaker of the House, ng Senate of the Philippines. Si ano lang ba? Si VP Sara lang ba may confidential funds? Lintik na yan. Kaya po unfair. Hindi porket galit ka kay Vice President Sara Duterte, sasabihin mo na normal ang nangyayari sa atin. Naranasan mo na ba na maglakad sa baha dyan sa Espanya? Ako, naranasan ko na po. Naranasan mo na bang na traffic dahil sa baha? Ako, naranasan ko na po. Naranasan mo na ba na pila-pila dyan sa MRT, LRT dahil sa baha? Umiiwas sila? Ako, naranasan ko na po. Okay? May mga kaibigan ba kayo dyan sa Bulacan, Pampanga, na nababaha? Ako po, marami po. Kaya ako ang merong integrity dito, mga kaibigan. Kaya, wag na po nating hayaan. Mga kapalmuks po ito, mga to. Hindi po, yan. Nako, bakit po tayo ganito? No? Nako po. Tapos, pinakulong natin yung taong gustong magbago ng Pilipinas. Lintik na yan. Matanda na yung tao, nakakulong ngayon, nandun. No? Ang gusto lang naman niya, malinis sa drug addicts, drug pushers, no? Ayusin ang bansang Pilipinas. Ngunit ano napala niya? Nakulong siya. O sana hindi na lang siya tumakbo. Tayo, nagkaroon na ng mga drug addicts dito, no? Sa bansang Pilipinas. Ako, naranasan ko po yun, no? May mga areas na alam ko na wala ng drug addicts nung naupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit po ganun? Mga kababayan, importante nating tanungin, ano ang role ng transparency sa gobyerno? Transparent ba ang BBM government? Kung puro paper projects lang ang nangyayari, paano tayo makakaasa sa mga leader natin? Alam nyo, bakit ba ako nagagalit? Dahil imbis na kinurakot nila ito, no, ilagay nila sa edukasyon ng mga kabataan, no, ng mga koleyo, no, libre lahat ng koleyo. Di po ba? Kasi kaya naman, trilyon nakurakot nila. Lintik na yan. Kung yung nakurakot na yun, pag-aaral na lang mga bata, marami na po magagaling na engineers. Marami na po magagaling na computer scientists, mga IT professionals. Marami na po. Di po ba? Grabe. Tapos pagkatapos ito mga to, magtatrabaho sa gobyerno ngayon. Dahil may utang na loob sila sa gobyerno. Gaganda ang Pilipinas, gaganda po. Di po ba? Bakit kailangan natin hayaan sila Saldico, si Speaker Martin Romualdez na bumili ng maraming bahay? Biruin mo yun, si Saldico allegedly, maraming eroplano. Mas marami pang eroplano niya kaysa sa Coast Guard. Lintik na yan. Di po ba? Kailangan ba nating hindi magalit? Kailangan ba nating matuwa sa mga lintik na politikong ito? Nakukuha niyo po ba yung punto ko? Kaya po ako nagagalit.
no? Kasi ako po, direkta po ako nakikipag-ugnayan sa mga kabataan. Ini-imagine ko nga no? Paano kung itong mga kabataan na kaharap ko, libre ang kanilang edukasyon. Imbes na napunta sa eroplano ni Saldico, eroplano ni Martin Romualdez allegedly. Eh di, napakagaling di po ba? O, yung training ng faculty members, no? Napapadala kami sa abroad, etc. Eh di po ba, di ba? Napakaganda sana. Kaya po, hindi natin, kailangan nating magalit. Kung may ghost projects at mga delayed roads, sino ang accountable? Tayo ba? O sila? Paano natin pupersahin ang mga politikong ito na maging responsable? Ang sagot, hindi sa salita, kundi sa aksyon at surveillance ng publiko. Ang politika parang laro ng chess. Pero si Senador Win Gatchalian parang laging nag-checkmate sa sarili niyang kredibilidad. Pero ako po naniniwala po naman ako sa kanya. Mga kawok, ito ang katotohanan na dapat nating pag-usapan. Hindi lang sa social media, kundi sa actual community dialogues sa barangay, no, sa mga syudad, no? Panahon na para maging woke at responsable sa ating politika. Okay, mga kaibigan, reminder lang, no? Parang awa nyo na. Mag-subscribe kayo at join membership, no? Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta, mga kababayan, mga kawok. #laban para sa katotohanan. Hanggang sa muli, mga kababayan, huwag kalimutang maging kritikal, maging mapanuri, at huwag basta-bastang maniwala sa makukulay na reports. Ako si Lan, at ito ang ating simpleng kwentuhan pero puno ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas.